Lalawigan ng Kalinga. Okay, dire-diretso na to. Ice cream pinitig. Ayun. Inasunod ako. Basa na ako. Biglang umulan ng malakas. Sabi ko sa'yo eh. Ito, Iliti Pudtol. So, pangit talaga ng ano ko na to. Sinigang na hipon. And lapu-lapu. Morning guys. Time check, it's 5:25 at maaliwalas na. Ayun, dun tayo pupunta sa kapilya na yon. At ngayong umaga ay sasamba muna tayo bago tayo bumiyahe mamaya papunta ng ibang checkpoint. Actually, malapit lang yung kapilya rito. 3 minutes away lang mula doon sa tinuluyan natin. Bukas pa talaga ako sasamba sa Claveria, pero since nagising din naman ako ngayon, ngayon na ako sasamba dito sa lokal ng Tabuk. Malapit lang, parang ano lang, malapit lang sa highway. Ganda ng kalsada dito. Ang lamig ng umaga. Dito na tayo. Wow, Tabuk City, Kalinga. Ang laki ng kapilya. Ang ganda ng kapilya nila rito. Ang laki. Yan, kakatapos lang ng pagsamba at pabalik na tayo ng transient. Magagayak na tayo maya maya. At babiyahe na tayo ng Conair, Pudtol, and then Claveria. Ayan. Lokal ng Tabuk City, Kalinga. Okay. So sinilong ko muna yung motor natin para malamig-lamig. Ito pala yung ating tinuluyan, ano, Feken Laundry Shop yung nakalagay, pero meron din silang transient. Ayan, 3rd floor, 4th hanggang 5th floor. Yan ang kanilang mga transient. So binayaran lang namin ni Kuya Jay dyan ay tig 350 kami. So kung makikita nyo sa last vlog natin, yung ating day 2, which is kahapon, ay yun yung itsura ng ating tinulugan. Bagong bago, malinis ang CR, maraming electric fan. Although walang aircon, okay na rin kasi malamig naman dito sa Tabuk, guys. So ngayon, day 3 natin ng ating Cordillera Loop Level 2. Tayo ay magpipicture muna dito sa may Kalinga Provincial. Tapos tayo ay papanik ng Conair, 66 kilometers, so 1.5 sabi ni Google. Pero I think tama naman yun kasi naman ay umaga na at maliwanag. Kinakabahan ako pag may mga ganyan akong tunog na naririnig. Akala ko sa motor ko. So pabalik muna tayo ng kaunti dito sa may Paracelis para magpicture at mag-fill up ng ating Tabuk checkpoint. So ito yung kanilang provincial hall. Tamang picture lang dito. Saan ba yung may signage? Hinahanap ko yung may signage. And connected na rin kami ni Jamich gamit ang Jabber Boss from Jabber Motocom. Ayan. Tayo mag-picture. Dito ako sa kabila para sa lalawigan ng Kalinga. Pwede na siguro dito or doon. Lalawigan ng Kalinga. Nag-fill up naman ako kagabi pero picture na lang ang kulang dito eh. And then after nito ay pupunta na kami ng Conair. Sa daan na tayo o dito na tayo magumagahan sa ayan, Tabuk ADL. Any distinguishable landmark naman to. So ayan, kasama yan. Provincial capital pala ito. Alright, let's go. Let's go to Conair. So target namin ngayong araw makarating ng Claveria ng mga bandang alas 5 or alas 6.
para makapahinga ulit na maaga. And then bukas babalik tayo dito ulit sa Tabuk para dito ulit magpahinga ng gabi. Kasi hindi kakayanin pagka sinagad natin hanggang Tinglayan. Abutin kami ng 12 oras ano. Yun, good morning po. Ikot tayo ulit. Okay, dire-diretso na to. For today's sponsor, thank you very much FKM Motorcycle Philippines and Jobber Motocom para sa aming motor ni I am Jamich. Gamit ni Kuya Jay ay ADV 180 Venture at tayo naman ay Venture ADV 150 Ultimate, the ultimate scooter for your ultimate adventure. Oh, gas station. At pala. Ha? Ako rin siguro magkarga na ako kahit konti. Yan, gas up tayo para sure. Naka 3 liters tayo pang full tank. Thank you. Ayos, nakakandahan ng Boss Ironman to ah. Kaya nga, pang top speedan to eh. Parang nung Boss Ironman to, pa Ilocos ano. Yan, wag masyado at baka tayo sumobra. Ayan o, simpleng-simple lang kay FKM. Kahit may ano pa tayo, may saddlebag. Ang lakas ng wind drag natin. Saddlebag at top box. Yan sa'yo, malakas ang wind drag niya. Oo, kayang-kayang hilahin. Oh, basa, putik. Ay, ito, putik talaga, malala. Kung yan ang pinloop mo, ay, baka binigyan ka pa ng award ng Pecon. Pwede naman, pwede naman. Sa next Philippine Loop mo, yun ang gagamitin ko. Sabay ako ulit sa'yo. Kaya pa nga niya 100, no? Kahit dami nating gamit na dala. 101. Puro Dakar buds na. Ayun o, papanik ko. Pucha, may dump truck. Yan, welcome to Pinokpok. Corner diretso, balbalan kaliwa. Ganda ng tulay oh. Saan na ba ka? Nabara. Ba't ganun? Sa lubong. May motor, teka. Umahataw. Tatantikan ka dyan. Mauna na ako. Oh, mabato ah. Nauna ako pa nung naka-TMX na nagte-text oh. Tinabas nila tapos lalagyan ng maraming net pang reinforcement. Ano, ang dami pang drill. Oh, intersection. Tubo West, Pinukpok, Conair, diretso. O, nawala na si pick up ah. Oo, nawala na. Patugigaraw pala siya. Ano? Ayan, Apayao State College. Conair 25.5. Yung kabilang daan na yun ay pa Tuaw at Pero, Tugigaraw. Oop, yeah. So, honest, ano ko lang dito sa bike na gamit natin ngayon is medyo malikot. Medyo malikot kami pagdating sa tire pressure. Kasi meron kaming nakasanayan na gulong na talagang iba yung kapit, yung Corsa nga. So ito, mas mababa na sa normal na ano niya, tire pressure. Kasi ang normal nito is yung parang nakalagay dito is 1.9. Hindi ko alam kung anong sukat yun, pero sa PSI kasi tayo sanay eh. Ganyan. Pag sa PSI naman, 30-30 is matigas na yun talaga. Ito around 27 ang front and 29 ang likod.
plus 80 kilos tayo, and then yung karga siguro natin ay nasa around 10 kilos din. Pero ganun pa man, medyo nararamdaman ko ng kaunti yung pagbitaw ng gulong sa kalsada pag may nadadaanan na kahit konting ano lang, manipis na buhangin, ganyan. Unlike doon sa nakakabit na Corsa sa Venture na standard natin, yun, ginamit natin yun nung V-Tour. Sama din natin si Kuya Jay, naka-Corsa kami lahat. Eh talaga namang iba ang confidence namin doon sa gulong na yun. Hindi ko naman sinasabi na masama yung gulong na nakakabit dito. Okay naman, okay yung gulong na nakakabit dito. Pero I suggest kung gusto nyo talaga ng mas magandang performance at mapawalan nyo yung full potential ng motor, pati ninyo as a rider, ano, pagdating sa traction, ganyan, sa leaning, cornering, braking especially, magpalit kayo ng magandang gulong. I suggest Corsa Cross S. Dual sport tire din naman yun. Kasi kinaskas ko yung gulong nito. Alam nyo yun, may hinahanap kasi ako na nag-i-squeak. Eh ilang libo na rin ang natakbo nito, 6,000 na. So labas na talaga yung ano nito, labas na yung mga makapit na part ng gulong. Alam niyo yun, wala na yung ibabaw na coating niya. So dapat ano na, maganda-ganda na yung rubber. Ito ngayon, nakadapa ito, konting lean lang natin, halos ubos na yung gulong natin. So yun, I suggest magpalit kayo ng ano, palitan ninyo ang stock tire nyo kung kayo ay maglo-long ride. Oo nga, sorbetes nga. Pandan, tapos mango. Pinipig sa akin. Pinipig din? Kano? Isang oras na rin tayong nagmamaneho sa mga kuya. Magkano po? Ice cream pinipig. Pag mga ganito sorbetes, hindi ito nakaka-tonsil. Hindi tulad ng mga nabibili sa rep. Sarap na ice cream, lamig sa katawan. Wow! What a view! Di ko akalain na nasa mataas na bundok na pala tayo. Daming tanim na mais. Ayun po. Mais ang mostly na produkto nila rito, pansin ko. Dito sa may abot na to. Kahit doon sa ano, sa kahapon sa may para sa Elis papuntang Tabuk, marami kaming nakitang mga naiwang ano eh, nakasako sa kalsada kahit naulanan. So dito mula sa Tabuk papunta ng Conaire, maganda ang daan. Wala lang ilaw sa gabi, pero maganda ang daan. Ayan, Conaire 5 kilometers. Sa ngayon, September 2024, wala namang major construction dyan along the way. Yan, in 400 meters take the next left, then turn right. Napakalakas naman ni ano, Google. Take the next left. Take the next right, then turn right. Napakalakas naman na ito. Oy, welcome to Conaire. So, ano bang ino-offer ni Conaire na dito sa lugar? Sumobra naman hina ngayon eh Google Map. So, ito na yung Conaire, kahit ano, Apayao. So, lili muna. Tapos, pa-picture tayo. Yan, lili muna tayo. Welcome to Conaire, Apayao. So, dating gawin lang tayo. Fill up and then picture. So, milyahin natin 6,128. Mga around 60 kilometers yan mula doon sa Tabuk. Ayan, yan ang gayakan natin yan. Ako nga pala si Croximoto. Ayoko nang masyadong ano ngayon, fancy na gayakan. Gusto ko relax lang. Riding jersey, jogging pants, Crocs, ganyan lang. Okay, so ayan, nakapag-fill up na tayo. Picture na lang. After natin dito sa Conaire, town hall lang kasi nakalagay sa ano natin ano, pero municipal hall na siya ngayon kasi bagong gawa siya. So may elevator daw sa loob to. I think mga class 3 municipal hall ito. Next na natin ay Pudtol.
Municipal Hall, 85 kilometers. So yan ay 2 hours na, sabihin natin. 1 and 54 minutes kasi dito. So kasama pahinga, mga 2 hours na yan. I think mga 2 or 3 PM kasama tanghalian ngayon ay sa Puntol na tayo. Dito na kami manananghalian ni Kuya Jay. Kasi gutom na rin kami, hindi pa kami nagbe-breakfast. Ayan. So ayan ang mga motor namin, nananatiling malalakas. Pero madumi lang. Ayan, shout out Corsa, Jabber, Imprint Customs, lalong lalo na sa FKM Motorcycle Philippines. At dito kami nakakita, malapit lang sa Municipal Hall, Tricia's Fast Food. Pero ito ano din, pansiteria. Ang uso naman dito ay mga batil patong. Maraming pansiteria dito sa Conair. Ayun, sakto, dumating na. Ayun. So, meron tayong pansit, gulay, itlog, lumpia, hotdog. Tapos may mga beef or ano siguro yan, pork na toppings. Iba yung batil patong dito, no, kaysa sa nakasanayan natin sa Talavera. Tapos ito kasi ay sinasamahan ng suka, tapos sili. Yan. Alright, papa muna. Okay, so after natin kumain ng batil patong ay punta na tayo ng Puntol. 85 kilometers yun. Medyo mainit-init ngayon dito, no, terik ang araw. Pero doon sa pupuntahan natin eh parang napundo na ang ulan, medyo makulimlim. Jabber Mesh active. Channel 10. Kalog-kalog. Tara idol. Go. Nalamigan din. Alright, clear. Okay, clear. Dire-diretso na to hanggang Puntol. Busog na busog kami. Ay, tawa pa. Fresh. Mabigat din ang pansit na yan. Oo nga eh. Pwede na din, mura na. 100. Magkakaiba kasing version yung mga batil patong na yan eh. Ito may gulay. Yung May batil itlog lahat. may itlog lahat, tapos may karne. Pero yung iba kasi merong tinadtad na lechong kawali, tapos meron pang Ay, mas masarap yun. tapos may beef, may itlog sa ibabaw. Tapos ano yan, standard na dyan yung may sibuyas, suka, tsaka sabaw. Additional na lang na kung mahilig ka sa sili, may chili garlic dyan. Puntol, Kabugao. May pakanan, may padiretso. Dito mag double check muna ako sa taas. Okay, gets ko na. Yung Kabugao, yun yung isang checkpoint natin. Pero doon ang daan natin galing Claveria, ibang daan. Doon din tayo lalabas bukas, pabalik dyan sa Conair, tapos sa Tabuk. Sure? Oo. Yung Kabugao na yun, yun yung isang checkpoint natin. So tama lang, on course lang tayo. Ayan. Ang ganda ng view. Para may pamilihan ka rin sa ano, sa thumbnail. Sampol. Anong pose? Yung mga pose na yung Moto Princess. Pwede. Ganyan yan. Oo nga. Tignan mo. Ganda nga kasi pababa. Ganun pa. Isasend ko sa kanya yan. Bali balakang. Oo, bali balakang. Bali balakang. Ayan. And 1 2 3. Inasunod ako. Yan. Talagang humabol ka sa akin, ha? Yeah, let's go. Ayun, Puntol 71. Malayo-layo pa. Basa na ako, biglang umulan ng malakas. Nakita ko na yun eh. Papalapit sa atin. Bigla tayong sinalubong. Nasa kalagitnaan kami ngayon ng
Conair at Pudtol. Halos lagpas naman na at walang ka-signal-signal dito. Payapa. Ayan. Walang dumadaan. Ito ang tanim nila ngayon dito. Mais. Ayan. May mga bunga na rin. Mais ang karaniwang produkto rito sa kabundukan dito sa Apayao tsaka Kalinga. Saka, pwede nang daanan yan. Kaliwa, sa kaliwa. Cordillera. Pag medyo Kaya, malakas yung vibration, nag-hazard itong ano natin, bike. And under construction ang bridge. Okay, off-road, off-road. Thank you. Ano naman epekon yung mga ganyang kalsada? Sabi, parang nabili natin yung kalsada. Wala nga tayong kasalubong eh. Matagal. Parang 5 to 10 minutes bago magkasalubong eh. Pudtol 41. Ay nako, gumagaan-gaan na. Basta ganito lang talaga ang ruta. Walang ulan. Saglit lang ang biyahe. Nadaanan ako ganito sa Mindanao. Ganitong climate, ganitong weather. Putol-putol. Oo. Off-road ulit. Putol. Uy, off-road na naman. Uy, lalim ah. Ano nag-landslide or talagang ano? Thank you po. Oo. Ay, gagawa nila ng alternate route kasi gagawa yata ng tulay ito. Mukhang puputulin yun. Ganda ng tanawin dito sa Uy, taas. naulan doon sa parte sa kaliwa to, tingnan mo. Oo nga, ayun o. Dadaanan natin yan, ano? Akala mo hamog. Sana hindi. Dadaanan yan. Ayan o. Ginagawa nila ng bakod o riprap. Lalaki ng mga ang kapal ng Pero riprap. ito ko, indiretso lang. Oo nga, ayun o. Dali, kaputi na tayo dito. Malapit na yan. Dito na. Sa gilid. Papunta na dito. Ipapakita ko lang yung view. Ay oo nga, napatak na. Mabilis. Tama kaya yung decision natin na magkapote, pantaas. Okay lang yan. Para hindi rin tayo bugbog sa lamig. Mukhang pupuntahan din talaga natin yung ulan eh. Oo nga eh. Parang nakaabang na sila dun. Ambon-ambon lang. Okay. First turn pala to. Ay, pupuntahan nga natin. Biglang doon pumunta yung kalsada. Sige, dito sa bridge. Sige. Laki ng bridge ah. Ang laki ng bridge. Ang lawak ng ilog. Picture Taas din, tayo. Indol yung pagdaan ng truck. Woo! Sabi ko sa iyo eh. Lindol yan eh. Layog-yog ang tulay. Ibilisan kasi nila eh. Kaya nga. Ayan ba, ayan ba. Nakikita ko yung bakal nagbabibrate. Ano, may aftershock pa eh. May aftershock. God bless. Alright, welcome to Pudtol. Papanik dito. Ayun, nakita ko na. Pudtol Public Market. Pwede rin dyan. Basta kita Ayun. yung pangalan ng Pudtol. Sarap kumain dun to kayo. Oo nga eh, naamoy ko eh. Amoy margarine. Eh, sa may prank. Ito, Elite Pudtol. Okay na ako dito. Gilid muna ako. Alright. Ang ating milyahe ay 6217. Panas to kayo. Okay guys, dito na tayo ngayon sa Elite Pool. 6217. Ayan. So, picturean natin ang ating passport kasama ang motor. Tapos kasama rin tayo, ano. Ayan. And then, syempre, kailangan din ay kita yung ating muka. So, magtanggal muna tayo ng ating helmet. Okay, tapos na tayo dito sa Pudtol Municipal Hall. So, titingin muna kami ng makakain daw at magmimerienda kami. Franks and Burger. Franks? Oy, sakto. Dito.
Kagabi pa natin kinikrave yan. Kaya nga eh. Kagabi pa nagpaparamdam. Dito na ako papark. Masikip dyan. Franks and Burgers. Kagabi pa nagpaparamdam talaga to sa amin eh. Sabi pa nga yan. It's a Frank. So alam nyo na, pag ganyang umuulan guys, update na lang namin kayo sa next stop pag wala nang ulan. Mahirap kasing i-risk yung mga gamit natin, lalo na yung mga GoPro natin. Although mga water resistant sila, pero yung mga microphone kasi natin, yung adapter sensitive sa basa. Wala lang din kayong maririnig pag nabasa yung ating camera. So dire-diretso naman na to, mga 50 kilometers pa Claveria Arc. So doon na lang ulit ako mag-update. Welcome to Claveria. Tumigil lang ng kaunti yung ulan, ayan, para makapag-video ko. Ayan na yung ulan, no. Fill up tayo dito, or tandaan lang muna natin yung ating ayan na, umulan na. Konting picture lang dito sa arko ng Claveria paglagpas ng Sanchez Mira. So pangit talaga ng ko na to. Pag tumatakbo kasi, hinahangin itong ganyan, no. Tapos nababasa yung zipper. Kaya yung buong harapan din ng damit ko, basa na rin. After namin dito sa Claveria, diretso na tayo sa ating tutuluyan. Sa may grassroot transient and parang beachfront yun tayo. Ganon. So yun si Kuya Jay, oh. Hindi pa nakapag-fill up kasi umulan na. At nandito na tayo ngayon sa, ang pangalan nito, Claveria Grassroot Ocean Inn. So tatawid lang, ayun na yung dagat. Tapos may mga cottage doon, So mura dito sa 2 tao, meron silang parang 600 to 800. Double bed na yun. Electric fan lang, walang aircon. Tapos sa CR, wala ring CR. Pero meron namang pwedeng gamitin yung common na CR dito. Oh, ito. Okay. Saan po ang CR? Ito. Comfort room. Ayun. So, paunahan lang talaga sa gamit. Well, okay na rin. Magkano sir ang per head dito? Dito po yung aming Basta ito sir kasi 800 na to. 800 per room. Okay. Mura na rin para sa overnight stay. Wala namang ibang gagawin kundi matulog lang talaga, magpahinga, ganyan. May cabinet. Wala lang kaming mapagsasampayan ng basang damit. And then ito yung view. Ayan. Pwede nyo buksan ito. Oh, the food is ready. We have sinigang na hipon and fried, ano na yan? Lapu-lapu. So ito yung mga bike natin. Parang ang lilinis. Oh, thank you very much FKM Motorcycle Philippines and Jabber Motocom. At ganoon din sa ating ilaw na si Showa. Ayan. Ito. Sinigang na hipon and lapu-lapu. Pag di ka umalis dyan, ikaw uulamin ko. Okay, update. Lumipat kami ng room. So ito namang room na to, may aircon. Hindi amoy at ng pusa. Twin bed, may sariling CR. Wala lang heater pero malinis. Meron kayong sink, toilet, and then shower. Meron pang mirror. So 1.3 per room ang bayad dito, hindi per head. So tapusin muna natin yung vlog natin para sa ngayong araw. Ayan, maambon pa rin. And malakas yung dagat, dinig na dinig dito. So tingnan natin bukas kung makakaligo tayo dyan at kung hindi na umuulan. So I think yan lang yung vlog natin for today. Cordillera Loop Level 2 Day 3.
Dito na natin tatapusin sa Claveria itong video na to. So maraming salamat sa panonood. Please like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Ride safe and see you on my next one.